Buenos dias, buenas tardes, buenas noches mga amigos, mga amigas. Kamusta na po kayong lahat? Gandang araw po sa inyo. Ito pong muli ang inyong lingkod, si Attorney Rene Bueno. Ngayong araw na to ay pag-usapan po natin yung tungkol sa Rito Pamparo. Actually, wala akong balak mag-vlog ngayon sapagkat medyo hapo. At marami po tayong ginawa kanina sa opisina. Pero dahil sa dami ng ating na-receive ng mga private messages at nagtatanong kaninang hapon, Attorney, ano ba tong Rito Pamparo? Sino ba tong si Amparo at ba't nadama ito sa kaso ni Pastor Kibuloy? So dahil natanong nila to kasi kanina daw after lunch naglabas ng kautusan ng Regional Trial Court of Davao City na kung saan ipinag-uutos na itigil ang kasalukuyang ginagawa ng Philippine National Police natin do sa KOJC compound na kung saan pumasok sila doon sa compound upang arrestuhin si Kibuloy. Pero mga ilang araw na nakalipas ay hindi pa din na-aresto itong si Kibuloy dahil lang sabi ng PNP na detect nila nasa ilalim ng lupa, nasa underground. At dahil sa paggamit nga nitong advanced technology, nalaman nila na may tibok ng puso doon sa ilalim ng bunker. At alam nila, no, sila daw ay kumpiyansa na nandoon si Pastor Kibuloy kaya hindi pa din sila umaalis hanggang ngayon. Kaya nga naman, nag-file ng petition for the writ of amparo itong mga kumakalaban, no, sa PNP sa kanilang paglusob at tangkang pag-aresto kay Pastor Kibuloy. So lumabas tuloy yung question sa akin na, Attorney, ano ba tong writ of amparo at nakapag-issue ng temporary protection order ang korte sa Davao. Okay. So, yung writ of amparo, ito natatandaan ko, this was the first question in the bar examination sometime in 1992. Okay. So, madaming nagulat dyan sa tanong na yan noong 1992. And it was during that year that Senator Coco Pimentel took the bar examination. So, ang chismis during that time sa mga law students ay after daw ng political law subject kasi pang umaga yung bar subject na yan, hindi na daw bumalik nung hapon si Senator Coco. Ito chismis lang to, hindi validated to. At dahil hindi nasagutan yung first question at syempre hindi mo naman mape-perfect yung subsequent questions, hindi na bumalik si Coco at bumalik na siya the following year. At dahil ang balak talaga ni Senator Coco is to top the bar, kung di niya nasagot yung first question, kung 5% siya, malaking kabawasan sa magiging grade mo sa political law. So the following year na siya bumalik at yun nga, nag-top si Coco Pimentel sa bar exam. Number 1 yan. Parang si top 1, Charlie. Si Mr. Nabaira. No, top notcher yan sa criminology board examination. So, number 1 sa bar exam si Coco Pimentel. So, hindi ko makalimutan yung writ of amparo na yan dahil sa kanya. Yung chismis tungkol sa kanya. Hindi ko alam kung totoo Kung nanonood si Senator Coco Pimentel, pwede niyong sabihin, totoo o hindi. Okay, so going back dun sa writ of amparo. Yung writ of amparo is actually ay isang legal, no, na remedyo na binibigyan ng proteksyon ang pangunahing karapatan ng isang tao, lalong-lalo na yung karapatan na may patungkol sa kanyang buhay, karapatan tungkol sa kanyang kalayaan, at karapatan tungkol sa kanyang seguridad. Ito ay isang mabilis at epektibong pamamaraan upang pigilan ang otoridad na gawin ang pang-aabuso sa isang individual o isang tao. Ito ay isang legal remedy upang pigilan yung pang-aabuso sa fundamental rights of a person. Sa madaling salita, ito ay isang kautusan na isang hukuman na nagsasabi sa mga otoridad na, hoy, tumigil ka sa pag-abuso, tumigil ka sa pag-aresto o sa pag-detine, no? Okay, iulitin ko kasi may nakalimutan ako isang important word. Ito ay isang kautusan na nanggagaling sa hukuman upang itigil ang isang hindi legal, no, na pag-aresto or hindi legal na pagdetine sa isang tao at pagyurak sa kanyang fundamental rights
as a person. So yan po yung writ of amparo. Ang tanong ko ngayon, kung may warrant of arrest ang Philippine National Police at sila'y nagtatangkang arestuhin ang akusado, subject of the warrant of arrest, ito ba ay isang illegal na pag-aresto or isang illegal na tangkang pag-aresto sa isang tao? Kasi ang sabi po ng writ of amparo, ito ay isang kautusan ng isang hukuman upang ipatigil ang hindi legal na pag-aresto or hindi legal na pagdetine sa isang tao at sa mga banta pa sa kanyang fundamental rights as a person. So sa kaso ni Pastor Kibuloy, meron bang hindi legal sa ginagawa ng Philippine National Police? Yan po ay isang malaking katanungan na pwede niyong sagutin, no? Pero para sa akin, legal yung ginagawa ng Philippine National Police because they are inside the compound by virtue of the warrant of arrest duly issued by a competent court. Okay? So, marami ding katanungan na ibinato sa akin sa private message at sinasabing, attorney, paano yan? Immediately executory daw yung order ng korte, no, to cease and desist, no, doon sa pagtangkang pag-aresto kay Pastor Kibuloy at doon sa pag-violate sa kanyang fundamental rights, no, according to the 1987 Constitution. So, paano yun? Titigil na ba sila dyan? So, ganito yan. May pangontra kasi sa sa writ of amparo. Kasi yung writ of amparo is not infallible, no? Nagkakamali rin yan. So, maraming challenges sa paglabas ng writ of amparo kung kayo yung ini-issuean ng writ. So, may mga legal remedies available naman dyan na pwede mong kontrahin, although napakahirap kontrahin ng writ of amparo, pero kung ikaw naman ay nasa isang malakas na legal na posisyon, abay pwede mong kontrahin yan. Although kanina nga may narinig akong blog ng isang lawyer at ang unang opinion niya is to file an appeal. But definitely there is no appeal in this case because the order issued by the court was interlocutory. This is a temporary order lang naman ng korte. So sa isang summary procedure, hindi po pwede ang mga pleadings or motions like motion to dismiss, motion for a bill of particulars, o kaya may mga delaying tactics kasi marami yan no? Yung mga prohibited pleadings na sinasabi under the rules of court. So pero merong hindi isang kasama doon no, na pwede mong pangontra sa writ of amparo. Ito yung tinatawag na mag-file ka ng injunction. So, yung injunction medyo malawak yan di ba? Na-discuss na din natin yan during the case of Itbulaga. At this time, if I were the lawyer of the PNP, pero ayoko, pero if I were the lawyer of PNP, I would file an injunction against the issuance of this writ of amparo. And what is going to be my legal basis to challenge the writ of amparo? Number one, jurisdiction. Sabihin ko, wala ka naman jurisdiction, bakit ka nag-issue ng writ of amparo? Pangalawa, pwede kong sabihin na there is no sufficient amount of evidence, no, for the court to issue the writ of amparo. Bakit? May warrant of arrest kami. Di ba? May warrant of arrest kami. Wala namang pang-abusong nangyayari. Inabuso ba namin? Kaya kami nandito sa loob ng compound at aming sinasaliksik at hinahanap yung subject of this warrant of arrest because binigyan kami ng korte ng kautusan. So, if there was an order issued by the court, so walang illegal dito. Illegal ba yung attempt namin to arrest a person who is now considered as a fugitive from justice? Definitely it is absolutely legal. So, hindi mo kami pwedeng kontrahin at hindi mo kami pwedeng sampalin ng writ of amparo mo. So, yan yung mga ilang mga dahilan na legal na pwedeng ipangontra
ng Philippine National Police. At pwedeng hindi kami titigil dito because we are acting in accordance with the existing provisions of the law. Hindi pa pwede yung rito pamparo mo. Yung rito pamparo para lang yan sa illegal arrest, illegal detention, and the violation of the fundamental rights of a person. In the case of Pastor Kibuloy, anong fundamental rights ang binayolate ng Philippine National Police? There is none. In fact, si Pastor Kibuloy allegedly, no, sabi do sa mga complaints, ang nag-violate ng fundamental rights of the victims na ngayon, they are all crying for justice. Kaya nandiyan dyan ang kapulisan sa loob ng KOJC is to serve the best interest, no, of the people who became victims of the suspected, no, na tao na nandiyan dyan sa loob ng KOJC. So wala silang binabiolate na fundamental rights. Walang illegal detention, walang illegal arrest na mangyayari dito because supported by legal documents ang Philippine National Police. So, nakaka-11 minutes na tayo. Siguro naman, medyo na may naintindihan kayo sa Rito Pamparo. So, ganun lang yan. Yung Rito Pamparo is a legal remedy to protect the fundamental rights of the person, particularly when it comes to his right to life, liberty, or security, no? At pag nagkaroon ng violation yan, the person may go to court and in order to protect his life, liberty, or security. Okay? Maliwanag po ba yan? Order ng court yan pag nag-issue na Rito Pamparo. So hanggang dito na lamang po. Ito pong muli ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno.